si Inday LG ninyo is walang tulog. So morning na dito at ito nandito ako ngayon. Hindi ko naihatid si Jessica kagabi kasi merong nangyari sa akin. So ngayon mag-on muna tayo ng suga kaya i-open natin itong ating mga bintana. Ayan yung ating weather for today. Ating weather station, sobra-sobra yung pag-ulan-ulan. Sumasabay naman ito sa aking health and centered portion na Inday Elgin. So, ganyan. Andyan yung sakyanan ni Wayne, kay yung isa yung ginamit niya, kay yan, hindi na umaandar. Parang nasira siya. Pag nagamit niya once, kasi petrol yung ginamit niya one time, parang diesel. Hindi ako sure kung diesel petrol, basta nagamali siya maglagay ng gasolina. So, pag once mainit na siya, hindi na siya aandar pagkatapos niyang gamitin. So, yung ginamit niya is yung sasakyan ko ang ginamit ni Wayne. Wala akong kuan today, wala akong energy, kasi may sakit. Kasi, nangyari dito sa akin, kahapon, umalis kami kahapon, tapos nag-Morrisons kami. Hindi na ako nag-vlog. Nag-wonder si Wayne, bakit wala kang dalang camera? Nagwa-wonder siya kahapon, bakit wala daw akong dalang camera? Kasi kumakain kami doon. Tapos tinawagan ni Wayne si Bayaw na pupunta doon. Tignan nyo ang aking lips, sobrang dry. Kasi walang tubig, siguro to, kulang ako sa tubig. So pagpunta namin doon, sabi ko kahapon, wala yun talaga ako sa mood. Lunch pa lang is always akong nagtulog-tulog ba? Always akong nagtulog. Yung kahapon talaga is wala talaga ako sa mood na as in palagi lang akong nagtutulog-tulog, tapos wala yun talaga ako sa aking mood. Wala talaga, hindi mood, wala talaga ako sa aking good health ba. So, ito pa nga yung aming baso, dala to ni Wayne kagabi. Sabi ko, honey, I think something wrong with me. Sinabi ko sa kanya kahapon. Sabi ko, I think parang hindi ako okay talaga. Sabi niya, bakit? Ano nangyayari? Sabi ko, hindi ko alam. Masakit yung aking katawan. Masakit lahat. As in, aking mga buto. Nung una pa lang mga araw, sakit aking buto. Tapos, minasage-massage niya yung aking legs. Kaya parang wala yun talaga ako. Sabi ko, ang sakit ng likod ko. Ganon. So, kahapon, nagtulog lang talaga ako. Lunchtime. Pagising ko, parang ayaw ko nang gumising, parang ayaw ko nang tumayo kasi gusto ko na lang kami ni Jenny, maghiga-higa lang kami, pero hindi ko magawa kasi kailangan ko naman sunduin si Inday Jessica. Si Wayne, are you feeling better? Sabi ko, no. So, hindi niya ako pinaluto. Dinala niya kami sa Morrisons at doon kami kumain sa Morrisons kahapon. So, yun na nga, tinawagan ni Wayne si Bayaw na gutom ka ba? Kasi kung gutom ka, punta ka dito sa Morrisons. Dito pa yung mga ni Wayne, hindi pa pala niya to na-arrange yung aking tiniklop. So, pumunta si Bayaw, tapos sabi ni Bayaw, what's wrong with you, Elgin? Tapos pumunta kami sa bahay ni Bayaw, wala talaga. Sabi niya, mag-vlog ka, mag-vlog. Sabi ko, wala akong kamerang dala. Nagwa-wonder silang dalawa, bakit wala daw akong kamera? Sabi ko, maano talaga yung aking katawan, yung week ba week. So, nafe-feel ko na talaga na something's wrong. So, yun na, kumain na nga kami sa Morrisons. Ambak-ambak yung ating kuan dito, ang ating topic. Kumain kami sa Morrisons. Pagdating namin dito sa bahay, sobrang dry ng aking lips. Pagdating namin dito sa bahay, sabi ko, honey, I don't think I can arrange anything. I don't think I can wash the dishes. Kasi meron kaming kinainan in the Jenny. That afternoon, hindi na nga ako nagawa-gawa dito sa bahay. Hindi ako nag-edit. Naghiga. Sabi niya, humiga ka, binigyan niya ako ng tubig, dinala niya ako ng tubig dito. Sabi niya, you sleep, mommy. So, nakatulog ako dito hanggang mga 8 o'clock, 10 o'clock. So, nagising din ako. Pagkatapos na nagising din ako. At minomonitor ni Wayne yung aking pag-inom ng gamot. 6 o'clock, tapos 9 o'clock yung sunod, tapos 1 o'clock. Gising ako 1 o'clock, pero ako kasi pag hindi niya ako binibigyan ng gamot, hindi din ako uminom ng gamot. Ang nangyari nito, sakit na kaayo ang aking tiyan. Wala akong ganang kumain. Ang sakit ng aking tiyan, sobrang hilab. Tapos always akong nagtutoilet, parang since yesterday, mga 11 times na akong nagtutoilet hanggang ngayon. So ngayon, yung nangyari ngayon, pagising ni Wayne, sabi niya, mami, pumunta siya dyan sa kwarto, nagtanong. Sabi niya, kaya mo ba? Tingnan niyo ang aming bahay. Ang dami kong ililigpit. Kakayanin ko na lang magligpit dito para maging matuwa naman si Wayne. Kahit nandito lang ako sa bahay, nagawa na ako ng kuwan. Kahit masakit yung aking mga feeling. Grabe yun ang aming bahay. Parang inagian ng bagyo.
Sabi niya, kaya mo ba, mami? Sabi ko nga, hindi ko alam, kay baka mag-toilet naman ako nito doon sa labas. Yun yung problema ko, baka maano ako sa labas ba, tapos walang CR, paano man, 30 minutes ba yung lakad ko papunta sa school ni Inday. So, ang nangyari nito, nagtrabaho si Wayne. So, nagsumbong pa ako, mama. Sabi ko, ma, si Wayne, bitaw mo. Sabi ko, mama, si Wayne, kay hindi talaga siya ng oras. Pwede naman sana siyang malate, mag-explain lang doon sa kanyang trabaho. Pero wala mo. Pero pagdating niya sa trabaho, sabi niya, I will call you later. Hello! Nandito pala yung ating Inday. Mamaya ako napakita ang mga Inday kay wala pa tong ligo si Inday. Uy, sumisigaw si Inday. So, nagtrabaho na siya. Tinawagan niya ako, mami. Okay na ba daw ako? Sabi ko, di yun ako makalakad kay masakit yun ang aking tiyan, mahilap. Ang pag-toilet ko parang tubig talaga siya lahat. Tubig yun. Ngayon na parang na-dehydrate na ako kasi ang dry ng aking lips. Sabi niya, it's okay, I will i-arrange niya daw sa kanilang office doon. Tapos magnananghid siya kung okay lang ba sa kanila. Mag-take muna siya ng ilang hours. So bumalik siya dito sa bahay kanina. Bumalik siya. Tapos yun na nga yung ginamit niya, yung sasakyan ko kay hindi na nga under yung kanya. So hindi niya na ako dinala sa school ni Jessica. Hindi niya take a rest, mag-rest daw ako dito, magpahinga, hindi daw ako maggalaw-galaw. So ngayon, nagdala si Wayne ng bababa tayo sa labas. Ay, bababa tayo sa baba. Kaya yung friend daw nila is, anong tawag nito? Nagganito daw. Nanghihina, tapos palaging nagtutoilet at masakit yung tiyan. Pag take daw ng COVID test is, ano daw? Ayan. Positive daw. So, binigyan ako ni Wayne dito. Nagdala siya nito. Mag-COVID test ako mamaya. Baka daw meron akong COVID. Pero wala naman na akong iwan ko. Ang akin lang yung katawan, sobrang sakit ng mga buto ko. So, ito daw yung test. Tutulungan sana niya ako before niya ihatid si Inday Jessica. Pero hindi niya na ako natulungan. Tapos si JJ, naawa din kasi ako. Sabi ni Wayne, can you call the school na hindi muna makapunta si Jessica sa school? Sabi ko, honey, I don't think I can do that kasi si Jessica kasi gusto niya, diba, mag-school, mag-aral. At naaawa ako sa bata kay, anong tawag nito, ilagay ko muna kayo dyan ha, kay ligpit-ligpitin ko itong ating mga kuan dito. Kay diba si Jessica, ang dami-dami niya ng absent 1 week last week. Balik niya lang ng school. Sabi ni Wayne, ipa-absent na lang. Sabi ko, honey, maawa ako kay Jessica. Kung kaya ko, itutula ko talaga siya doon papunta sa school. Tapos yun ang decision ni Wayne. Umuwi siya at sabi niya, my worries is afternoon daw. Mag-worry daw siya sa akin sa afternoon. Baka hindi ko daw kaya, tapos masakit pa din yung aking tiyan. Sabi ko, kakayanin ko mamaya. Ay, hindi naman pwede, palagi na lang siya mag-take ng hours sa kanyang trabaho, di ba? So, kakayanin ko ito mamaya. Iinom, hindi ko alam kung ano yung iinumin ko. Nagtawag nga kami ng aking neighbor. Sabi ng aking neighbor na, sabi ko kagabi, sabi niya, nagtawag siya anong mga oras na 12. Hoy, gising palagi ikaw 12 o'clock. Sabi ko kasi nag-ano nga ako toilet, tapos natulog ako around 3 o'clock. Pagka 3 o'clock, pagka 3, 4, 5, medyo nakaidlip-idlip ako ng konti. Ang sakit ng aking tiyan. Sabi ko kay mama, ang hilab yun ng aking tiyan, ma. Sabi ni mama, mag-take ka ng medicine, mag-take ka ng gamot ng ganito. Tapos nung doon pa kami sa Morrison, sobrang pang happy ni Wayne kay sinabi niya kay Bayaw na nakapangalan nga daw sa kanya yung papers. Nandun, pinakita niya kay Bayaw at naiyak talaga siya. Kinis pa niya ako kasi daw talaga ako baka sinabi ko kasi sa kanya, hindi mo naranasan to nung unang tawa. So sa ngayon, ipaparanas ko sa'yo yung ganito na nandun yung kanyang pangalan sa paperwork, ganun. So ganun yung nangyari kahapon. So mamaya, mag-take ako nito, COVID test. And hopefully, hindi mag-positive kasi nakakapagod na magkasakit. Bahala na sana, basta marami ako naiisip. Sige na, maglinis muna ako ha, kay ang dami kong lilinisin. Magkain lang muna ako ng toast. Ay! Sorry, camera. Oh my goodness, nasira ka na. Huwag kang masira ha. Ay, gumagalaw pa pala siya. Akala ko nasira kaya napapakog siya dito. Magkain lang ako ng oatmeal kasi oatmeal daw maganda, banana at saka hindi ako mag-inom ng gatas. Baka isa din ito sa dahilan ng gatas. Lactose, ano ba yan? Sometimes ako, allergic din ako sa gatas.
Ay, nako. Laban lang tayo, no? I hope okay kayong lahat dyan. I hope na kumalma na yung ating mga baha. Ito, kagahapon ko, yung aming pinambili. Ayan. Ano siya, mga prutas. Prutas yan kahapon. Ipapakain ko si Jenny niyan. Kasi si Jennifer, hindi din siya kumakain ng sobrang madami. Kahapon pagpunta namin ng Morrison, wala din siyang kinain ng marami. So, nag-worry ako. Sabi ko, okay lang ba si Jenny? Okay lang daw. Ipakain ko siya ng banana at saka apple. Okay lang ba i-mix ang banana at apple? Kainin? Or apple at orange na lang? Or mangga? Ano bang gusto? Ano bang i-breakfast? Normally kasi si Jenny ano lang yan siya, nagbe-bread. Jenny! Put your hat. Kamusta ang everyone? Mommy, before taxis make everybody late if Yes. they have to go to school. I'm skipping. Aalis kami. Oh my God. Hindi ko mahatid si Inday Jessica kahapon. Hindi ko na talagang nakayanan na mag-vlog kasi hindi talaga ako okay. At ngayon magta-taxi lang kami ng mga bata para makapunta ako doon sa school. Mahatid ko si Inday JJ sa school. Kasi kahapon yung daddy ang naghatid sa kanya. Ngayon hindi siya mahatid kay hindi na siya pwedeng mag-take ng another oras sa kanyang trabaho. So mag-aantay kami dito nak. 2 minutes pa. Ang taxi nila is 6 pound ang 5 minutes pa manak. 5 minutes pa. Pick up in 2 minutes sabi dito. 650 ang bayad ng taxi nila. Ang mahal-mahal no ng taxi dito. Sobrang lapit lang kaya ng school ni Inday. Naaano ako. O 400 na yan. Yung taxi ni Inday 400 papunta lang sa school. Going lang doon kasi 650 400 na yan sa Philippine money. Ano ako kanang nasusuka ako at saka na nahihilo kaya hindi ko kayang maglakad-lakad. Aantay yung dalawa dito na. Your hat lagi na. My hat don't fit me. I don't think daddy put this one. The other one. Antay lang tayo muna dito. Hey. Yung dalawa. Excited na excited yung dalawa magtaksi. Diri. Natatakot ay ano kasi anang diri sa kay it's raining. Umuulan din kasi at natatakot ako baka mahimatay ako doon sa daanan, tapos magsuka ako kasi sabi ko kay Wayne hindi ko talaga kaya. Same pa din, it's been 2 days, same pa din yung aking tiyan na ganun pa din kagabi na nag-aano ako kagabi, nag-struggle talaga ako kagabi kasi sobrang sakit talaga ng aking tiyan. Si Inday is non-uniform day pala nila today kaya nakaganyan yan siya. Nakasapatos. Jenny, nilalamig na. We're so lucky in school. Are you? Yeah, Why? because we don't have uniform. Yes, it's your non-uniform day today. What does that mean? Laoy, 4 minutes pa man. Uy, ang aga-aga. Didi, si pasok sa tabi. No! 4 minutes pa man na. Akala ko 2 minutes na lang. Kaya lumabas na kami. Umuulan pa naman. Kahapon, same pa din kahapon din. Is grabe yung ulan din kahapon. Kaya si Wayne is umuwi siya kahapon ng afternoon. Maaga siya nag-uwi. Nag-take siya ng another hour sa kanyang trabaho. Tapos kinuha niya si Inday. Kasi hindi ko talaga kayang maglakad talaga. At nag-worry ako baka ma-CR ako. Ganun. So ngayon mag-taxi lang kami. Bahala mahal oy. Basta kay safe lang tayo. Oh my God. Ang atin din kasing weather. Hindi nakisabay ng ating weather. Hindi nakikisabay yung weather natin anak no. You will enjoy your day ha? Ha? Si Jessica, binilhan ko siya ng Cebu de Macho. At si Jenny, ayan yun oh, bulingit kaayo, wala yang pahid kay ang kinain niya na bread mayroong chocolate. Kaya nang ganyan na siya oh. Si Inday na talaga. Where's your taxi? Natutumbang kanilang bin dito. 8:42. Tagal-tagal pa oy, bakit ang aga nating lumabas dito? Think so. No, that's not. Doon pa siya nag-stop. Nandito na yung aming taxi. Uy, hindi pala ito. It's not ours. Ay, it's not ours. Nag-wave-wave pa naman ako. Akala ko yan yung aming taxi.
We don't take the taxi. Ha? Akala ko yun yung aming taxi. They're only for the whole family. Yes, napahiya naman ako. Uy, naganon-ganon pa ako. Naganon-ganon ako. Akala ko yun yung ating taxi. Tawa na lang natin tong aking gibati dito. Kay, hay, nako. Hoy, doon. Nandun siguro. Asan ba yun siya pupunta? It says 2 minutes. Wala na, wala yung aming taxi. Saan man yun siya papunta? Uy. Nandun siya, oh. Pumunta siya doon. Oh, it says yellow. Saan naman yung taxi Oh, natin? my Ha? food is. Doon siya, oh. Pumunta na. Naku, malit na kung manginiinday nito. Uy, wala pa rin ang taxi. Doon, pumunta. Saan ba yun siya? Mami na. I'll call him. I'm be late. I'm so be late. Oh my God. Nag-ikot-ikot pa na. Pumunta pa ng Greg's. Ayan, oh. Hala, no. Hindi pala sila, ano. Diretso-diretso, no. Okay lang naman kasi ilang minuto lang din naman doon. Tapos, ibaba ko lang si Inday. Tapos, sabihin ko sa kanya na magpahatid na din ako pabalik. Si Jenny, oh. Walang pakialam. Basta kayo nakalaro-laro siya, ah. Okay lang sa kanya. Tumawag na. Hello? Outside. Thanks. Say outside, what man good Your Vizu ride is outside. Thanks. outside, wala man good din Your he. Vizu ride is outside. Thanks. Say outside, wala man din he. Papunta, paalis na kami. Dali na lang. That's the taxi. Yeah, that's the taxi. Go in, go in, please. Morning. Can you take me back home as well? Can you do that? Coming back here. Yeah, after I drop this little one. How long? It's not long. She will just go out and then take back. Is that possible or no? Yeah. You have to come as soon as possible. Straight away, basically. Yeah, straight Yeah, away. if you come straight away, I can do it. Because we can go inside the school and then she will just go in the gate. I can't put my seat. Yeah, as long as you come straight away, I can do it. Naki, we'll just need to go out, huh? Yeah. From the taxi and then you'll jump to your school, okay? In the gate. Can you do that? It's not that one, huh? Asan ba nitong kuan si Bert? Mommy, how do I put the seatbelt on? Is that a Chinese? Oopsie. I can't put it. Where's yours? We have windows. It's mine. Or do you have booking? If you have, just don't worry. No, I can do it for you. Like I said, if you come straight away, All right. come off and come back. Okay. I got a booking but Mm-hmm. from around this area. I mean, so that's why I'm saying like Okay. if I Okay. can come back. She'll just jump because she know how to go in. Yeah. This little one, she know how to And go. the other We one. can go inside. You know, we can drive inside the gate, and then Yeah. she'll just jump off. No problem. And the other one. She's staying with me. He's staying. You're not going to school. No, she's not Not yet. Not yet. Not ready yet. Not ready yet. This one. And Andrew's school, is it this Yeah. one or the other side? What is it? This side, the first main gate. Yeah, There, this innit? side. But they moved from, they used to be there, innit? Like in hill. Yeah, the big ones because the what do you call that? The school. Oh, the school there. I think. Oh, they built the school already, is it? Yeah. Yes, when I see it, looking at you.
here. You're not putting it on. I am. Pagalitan na ako, wala daw akong seatbelt. After the bus, we can take that junction, What bus? that 2 bus, and we can go in. This one here, there's a junction here, please. I know. Oh, they blocked it. This way, easy na. Put your seatbelt na. You enjoy your day, okay? Through here, yeah? Yeah, that's a good day. They're gonna let me stop. And you, Yeah, go on. and JJ. Quick. Is your bag? Your bag. Okay, go inside, Bye-bye. Oh, she's brave. She is. I trained her to be like that. Good. But sometimes if the school, they see it, Mm-hmm. they're not gonna allow you. Really? Yeah, they're strict. If they see you're leaving them here, because they're Yeah. not old enough, they Yeah. will tell you to leave them inside the gate. Mm-hmm. You know what I mean? Yeah. You'll have to drop them inside the school. But But she, fine. As long yeah. I think they're very careful with it. yeah, with the kids, they're Yeah. yeah, And she's inside now. they don't wanna take it in. It's busy here because of that big building. Yeah, this one once it's done, now that's part of school as well. Yeah. Once this one done, I'm about to sit school. Yeah, JJ's in school now. I'm about to go to school. you're in the middle of the road. She just stopped there. She's the principal. Yeah, Yeah, she's the. it's good. I feel sorry for the taxi driver If I go to school, don't they get because they don't allow him to go I out. have to go to another school now. Well, I don't know though. I didn't know that they're not allowed to go in at 9, the taxi, and then they're not letting him out. And he's in trouble because of me. Yeah, but I don't know though. That's not my fault. See, he's arguing with the I got another principal. job. My kids are getting late to school. Yeah, I can't. they're not opening, they're not allowing him to go Why should I be just suffering now. for I know they're very that? strict. I'm waiting here. He have a work to do. It's the rules, honey. I know he didn't know, and I didn't know that that's the rules. They opened the gate, and then they said that she shouldn't allow him. They just opened that little triangle one, and then when we're there inside, they're stopping him. Don't allow him to go past. I feel sorry for him, and it's my fault. He's arguing with them, honey. It's my fault because I asked him. That's rude, guys. That's rude, guys. No, honestly, I'm telling you, I'm doing a council job. I need to drop this. I need to drop the kids off for council. This one. No, they're not letting him go. No. I can't. Let me go out. I can't move the car back. They want them to move out the car. And they don't open the gate because there's one car coming now. They want them to go back. If I just squeeze out, just 2 minutes. But I didn't know though. There's too much. It's too much, honey. This one? Why should I be suffering for that? They're not letting me out.
I don't know. He didn't know, honey. Oh, he's in trouble Yeah, I'm because of fine, me. that's fine. I need He's in trouble. Now I know. Well, I don't know anything about it though. Now I know, obviously. He don't know about it. Only for 2 minutes, you letting me late for my other student. That's not nice. I'm telling you. But I don't know though. What? They don't know. He don't know. They should just allow him. Mom should have known about it. Why did she let me in? Do you know what I mean? First point. I feel sorry for him. You feel sorry for the taxi driver? Yeah, because it's my fault, I think. It's not your fault. I It's no didn't. one's fault. I didn't know that's the rules in school, honey. Was the taxi driver nice with you? Yeah, he said. I said sorry to him inside. I said sorry, and he said it's not your fault. They're being rude. It's not gonna cause problem. You know, they didn't allow him to go. They don't want him to go. And he said, I have a student to pick up. I'm working for the council. Why you're doing this to me? It's not gonna cause any trouble. And then they said the mom should know the rules. I didn't know the rules, honey. I didn't know the rules. Just forget about it now. Just put 20 pounds there. And he said, are you sure? I said, yeah. So it's all done now, don't worry. Just relax, okay? Just go upstairs in bed and give Jenny a hug. I don't think I still have face to go there, honey, in school. Hindi ko alam kung mahatid ko pa si Jessica sa school kasi pang ilang beses na nilang ginawa to sa akin, hindi lang ngayon. Parang kahit nung naglalakad ako, ginagawa din nila na yung alam nyo na pinapagalitan nila ako. Tapos sabi ko kay Wayne na last time ayaw ko na pumunta talaga sa school. Dahilan din siguro ng aking pagka sobrang depressed na ayaw ko na talaga pumunta doon. Tapos nadagdagan pa nitong taxi na problema. Lumabas kasi ako ng taxi tapos kinausap ko yung principal. Ang gagawin lang talaga sana nila is i-open bitaw yung plastic na triangle. Kasi ang taxi driver meron pa siyang ipipick up na estudyante din. Baka daw malate. Sabi niya baka malate. Nagtatrabaho lang din siya sa council. Tapos nasa taxi pa lang ako. Umiiyak na ako kasi naawa ako sa taxi driver. Kasalanan ko kasi sinabi ko sa kanya na pwede bang i-drop si Jessica sa school tapos pabalik na para hindi na ako mag-double ng payment babayad. Tapos naawa ako sa kanya. Sinabi niya na may card ka ba? Kay pabalik pala, hindi pala konektado. Sabi ko na wala akong card. So sinabi ko sa kanya na just kunin mo lang 20 pound ang pabalik. Kasi naawa talaga ako sa kanya. Hindi ko talaga alam yung rules doon sa school na hindi pala allowed yung taxi na ganyan na time. Meron pala silang set na time. Hindi ko talaga alam kasi hindi naman talaga ako nagta-taxi. Ang ginagawa ko all the time is, di ba naglalakad lang kami ng mga bata eh. Dahil hindi ako okay today, nagtaxi ako kasi nasusuka nga ako at saka masakit yung aking ulo. Tapos ito pa yung nangyari. Napahiya pa kami doon ng sobra. Find this information. No, I didn't solve. I just went. Got upset, right? Yeah, It's but I'll okay. be okay. I'll be okay. Is Jessica in school now? Yeah, she's in school now, so okay. I'll let Wayne. I will let Wayne know. Okay.
You're alright. Yeah. You don't want to stay on the phone at all? I didn't have this in my country, Sophie. I know. And it's like few days, it's like many of them done this to me, like they have to say something about what I'm doing. Oh, bless you, darling. I wish I could give you a hug right now. Thank you, Sophie. Oh, it's okay. They're horrible, they are. Some people are horrible. Yeah. Bless you, darling. Thank you, Soph. Okay, I will call Wayne now, okay? And I'll let Alright. you know. You have a nice cup of tea and a bath and try and relax yourself. Alright, okay. Thank you, Soph. Bye-bye. Alright. You take care. Bye-bye. Give me You hug to too. Timmy, okay? Same to Jessica Alright. and Jennifer, okay? Okay. Alright, lots of love. Alright, you too. Bye, lovely. Regards me to your dad. I will let Wayne know, okay? Alright, thank you. Bye-bye. Bye. Hindi daw okay yung kapatid ni Wayne na isa. Kailangan ko siyang tawagan. Nagtawag yung kanyang pamangkin dito. Hello? Honey, Yeah? Sophie just ring me. Who? Sophie, your brother is in the hospital. I'll ring Craig now. Okay. Wala na. Ang inyong positive na inday, iyakin na naman siya. Ay, nako. Kinawagan ako ni Wayne, tapos siya na lang kukuha daw kay Jessica doon sa school. And alam nyo ba, na-traumatize na talaga ako sa nangyayari dito, kasi hindi lang ito one time, hindi lang second time, kundi maraming beses na, at pero hindi ako nag-aano sa inyo, nagsusumbong sa inyo sa mga vlog ko, wala, pinapalipas ko lang talaga every now and then, kasi parang isip ko mawawala din sa aking isip. Tapos ngayon nadagdagan na naman. Sariling principal nila Jessica, yung galit na galit sa akin at sa taxi driver. Sa akin kasi, nagsuri naman na kami. Dapat sana hindi niya na kami hinold, na ayaw niya kaming ipa-drive palabas ng school. Kasi ganito yung situation. Yung hindi ko ma-explain kasi kanina kasi ang parang na-over na talaga ako ba, carried away na sa aking mga na-feel. Ang school nila Jessica, di ba may building, tapos merong main road na papasok ka, ganun, parang junction nga siya, tapos papasok ka, yung meron silang triangle na plastic doon nakatayo yung principal. Ang principal doon sometimes, pero sometimes yung isang babae, ganito, iba-iba yung kanilang schedule. Pero today, yung principal ang nandoon. Ang nangyari dito, kung inalaw lang kami ng isang principal, ay kung ano lang, hindi niya kami hinarang, hindi sana magiging worst. Kaya ako umiyak kasi nasaktan ako how the way na trinit niya kami ng taxi driver. Tapos yung taxi driver, nagwe-work pa yun sa government, meron siyang susunduin na isa pang estudyante, tapos malate yung estudyante na isa, he will be in trouble din yung taxi driver. Kaya umiyak ako kasi feel ko talaga yung galit ng taxi driver sa guro doon, yung galit niya. Tapos feel ko yung kanyang pagka-dismaya or di ba, mag-worry tayo pag hindi tayo na pick up natin yung isang tao ng on right time, kasi governo din siya nagwo-work. Tapos yung estudyante, pag hindi niya ma-pick up, magagalit din yung nanay ng isang estudyante, bakit ka late, ganito ganyan. Iba kasi yung mga taxi dito, meron silang schedule. Di ba nga nakita nyo sa aking pag vlog kanina na nagtanong pa ako if okay lang, sabi niya okay lang. Tapos doon pa talaga, hinarang pa talaga kami. Hindi ko expected to na mangyayari to. Tapos nag-live ako sa Facebook, maraming nagsasabi doon na pwede daw namin yun siyang ipa-report sa police or pasasampahan namin ng mga gano'n naman yung pasasampahan naman. Pero iwan ko lang kung ano yung gusto ni Wayne. Basta ang sinabi ko kay Wayne, hindi ganito na naman ako, hindi ko to naranasan sa Pilipinas. Naranasan ko sa Philippines is bullying at saka yung bashing. Ganyan yun sa Philippines. Pero yung ganito na parang
liit na liit sila sa inyo. Yung parang kahit nag-sorry na kayo, hindi enough yung inyong sorry. Hindi makatarungan. Dapat kasi pag sorry, ang gusto lang sana naming mangyari kasi 'di ba, inallow niya kaming pina-enter doon. Dapat hindi niya kami inallow in the first place. Hindi niya kami inallow kasi alam niya yung rules. Siya yung guro doon, siya yung head, siya na yung principal. Dapat hindi niya na kami inallow na ganun yung mangyari. Kasi siya yung may control pero inallow niya kami, pinapasok niya kami sa school. Pagpapasok namin doon, pagpabalik na, hinarang niya na kami. Ayaw na nila kaming ipalabas. Yun yung nangyari. Ayaw niya na kaming ipalabas, ipadrive palabas para makaalis na doon. Ayaw niya. Gusto niya magantay kami in that certain time, mga 10 o'clock siguro, pero yung oras na yun is 8:50 something pa lang. Gusto niya kaming doon lang kami sa taxi. At meron ng isang tao na residential doon, gustong pumasok, hindi umaalis yung principal. Tapos yung residential na tao, galit na sa amin at sa driver kasi hindi kami umaalis. Hindi siya makadrive para papasok. Tapos kami pa yung blame niya na ano daw, kasalanan daw kasi namin, kasi ganito, ganyan. Kami pa yung blame nila na sila yung may hawak ng triangle na alam nyo na yung cone, bitaw, yung cone na plastic, pag iharang natin dyan, hindi tayo makadrive. Ganon, yung cone lang, pwede naman yung i-move, 2 seconds lang yan i-move, alis niya na kami, mapapadrive, kasi nga nagkamali kami sa aming ginawa. Accept namin na nagkamali kami, hindi namin alam yung rules, pero ini-insist ng guro doon, ng principal na dapat alam ko daw, as nanay, dapat alam ko daw yung rules. Hindi ko alam, first time ko magpa-drive ng taxi doon, kasi dati nakikita ko, merong mga taxi pumapasok doon, hindi ko alam yung mga rules nila about taxi. Sa amin, kung ganun ka, hindi mo alam, siguro kung ako yung principal, no? Hindi mo pala alam, okay, pasensya. I-move ko na yung cone. Hindi na okay, kasi pinalaki pa ang maliit na issue. Pinalaki pa hanggang sa marami ng sasakyan nagko-complain, tapos kasalanan na namin. So, hindi ko ma-let go. Hindi ko talaga ma-let go. Madaming nag-comment sa aking live na i-report ko daw, at mayroong nagtawag din sa akin na dapat daw ganito ang gagawin ko. I-report ko daw sila. Dapat daw ako mag-complain about sa ginawa sa amin. Kasi, ang dahilan doon, hindi makatarungan na i-detain niya kami doon sa lugar na yun. Salamat kay Sis Judith, sa lugar na yun nagtawag siya kasi guro siya dito. Sabi niya, hindi makatarungan yung i-detain niya kayo doon, i-hold niya kayo. Sino ba kami para i-hold niya kami? Ano bang ginawa naming sobrang masama para i-hold niya kami? Kasi gusto niya na 10 o'clock siguro yung time bago kami i-allow niya na lumabas sa school, which is inallow niya na kami na ipapasok sa school, pero ayaw niya na kaming ipalabas kasi may mali daw kaming ginawa. Pero sa tingin ko, ang mali doon is siya. Bakit niya kami inallow pinapasok kung alam niya bawal pala yung mga taxi doon? Bakit niya inopen yung cone para maka-access kami sa school ni Jessica, na makadrop ako kay Jessica doon? Yun yung mali niya. Pero hindi niya kayang tanggapin. Kaya blame niya kami. Gusto niya kaming parusahan sa sarili niyang mali. Pero, mali pa din namin. Ang dami niyang sinabi doon. Alam niyo kung anong way na kami nakalabas. Merong malaking, yung pavement, yung daanan ng mga tao. Malaking ganun doon, bump. Nag-drive ang driver doon. Kasi hindi talaga siya umalis sa daanan. Nakaharang talaga siya. Hindi talaga, matigas talaga si kuan nila. Nandun siya, nakahawak sa kanyang cone. Hindi niya kami papalis. No, hindi talaga, hindi. Nag-sorry na kami. Ginawa na namin ang lahat. Sorry, kasi hindi namin alam yung rules. Nakashout pa ko doon. Di talaga ako. Nagalit na talaga si Inday. Kasi kung ako lang yung principal, alam ko yung mali ng parent. Hindi nila alam yung rules pala. Okay, exemption, exempted. No more issue. Ganun lang. No more issue. End of the issue na. Wala nang issue. Pero hindi Hindi pa rin Kaya ako ngayon na talaga ako kay yung taxi driver. Meron din yun. Basta ipagpatuloy ko na lang itong marites ko bukas. Kaya ang dami-daming ganap ko today na. Basta ko na lang ito. Sabi ng iba, ipag-pray ko na lang, wag ko na lang pansinin. Nasamutan pag yun kayong mga basher, pag live ko doon sa Facebook ko, sa page ko. Nang doon po sila, nagsabi-sabi po sila na, era daw ko, nagpapansin para sa views.
For your information mga auntie, wala akong sweldo sa Facebook. Kung gusto ko magpapansin at gusto kong mag-live na magpapansin na mayroong sweldo, dito sana sa YouTube ako nag-live, 'di ba? Pero hindi ko 'yun ginawa. Doon ako sa Facebook nagpalabas ng aking loob. Ganito yung aking ugali Gusto ko magpalabas ng aking loob sa social media nabas ka tuloy Inday ganun lang. So we will see. Kasi mamaya mag-usap pa kami ni Wayne. I-update ko kayo kung ano yung karugtong ng ating mga ganap dito. Never ko na-expect yung ganito. Last few days, may na-encounter na naman ako. Nagsumbong ako kay Wayne. Tapos sabi ko, honey, trauma na jud ko. Trauma na jud ako talaga. Ayaw ko nang bumalik sa school doon. Ayaw ko na talagang bumalik. Kasi everyday mo sila makikita. Tapos yun yung ginawa sa'yo. Everyday mo makikita yung mga mukha nila. Everyday. Tapos ako, hindi ako sumasagot ng sobra-sobra sila. Ang dami nilang sinabi. Kasalanan ninyo kasi ganito, ganyan. Ang point lang doon, kung nung pagpaliko pa lang namin, nagsabi na siya, sorry, hindi kayo allowed dito kasi mayroong building construction. Ito yung rules ng school ngayon. Hindi allow yung mga taxi, mga ganito, mga ganyan. Okay na sana. Kung mag-vlog ako doon next time, ipakita ko sa inyo para maintindihan nyo yung bahala. Inday, Elgin, daghanan ni mong problema, day. Oy! Sige na, pag-amping mong tanan diha, kay si Inday niyo, nang hubag yun niyang, ay, nako, crying pa more, nang hubag yun niyang aking mata. Kay, unsaon taman, madami man jud tayong problema at pagsulays kinabuhi. Hindi pa ako natapos sa problema sa aking mga iniisip, mayroon namang isa. Pero okay lang, kasi after the problem, there's always a blessing. Yan yung ating tandaan na, after ng lahat ng ating problema, mayroong blessings na dadating. So, hindi pa to siya matatapos na, hindi ko pa to makakalimutan. Ngayon, kung gusto nyong kung gusto nyo ma-happy, sasakyan kita, ganun, happy ako in the past few days. Pagpasensyaan nyo kung ganito ang aking vlog for these days. Hindi ko inaasahan tong mga ganito at ito ay hindi pang content ni Inday Elgin. Kasi hindi ko ito inasahan. Alam, magdrama-drama ko dito para mayroon akong i-content. Hindi ganyan yung aking mindset. Sa mga iba dyan, na mga auntie ko, kung ano yung masasabi ninyo, okay lang. Your opinion is always welcome. Paalam na, bukas ko na itulogdungan kay mag-usap kami ni Wayne kung ano yung plano. So, i-update ko din kayo kung ano yung aming mga plano ba. Kasi madami nagsabi din na ganito yung gawin ninyo, Inday, ganyan. Ugma na yun! Ugma! Inday! Sige na, thank you all. God bless sa inyo. I hope na okay kayong lahat dyan. And you're so lucky kasi hindi kayo naka-encounter ng ganitong klaseng sitwasyon. Kasi pag naka-encounter kayo ng ganitong sitwasyon, medyo mahirap talaga siya, pero alam ko na mas marami pang mas mahirap na sitwasyon. So, let's cheer up yan. Let's be happy and we'll continue our day with the kuan. Basta safe lang tayo. Okay, paalam!